we need to ask our leaders what they're doing in the midst of changing policies sa Estados Unidos. So, di ba dapat sa ngayon ang ginagawa ng ating gobyerno is, well, they're reaching out to Donald Trump, but they also have to ask the incoming administration questions as to what will happen to us, no? Di ba ironclad, Admar, yung relationship? Kung ironclad naman pala, anong mangyayari sa aming mga BPO workers na pinagkukuhaan namin ng pinakamalaking ambag sa ating ekonomiya? Dyan sa Canada muna, malamig na ba ang simoy ng hangin? Ay, hindi lang malamig at maran, nagyeyelo, no, dito sa mga ibang rehiyon sa Canada, no? Kasi nagkaroon kami ng ulan, ay ulan naging wet snow at snow na siya sa ngayon sa mga ibang lugar, no? Kaya pinag-iingat din namin yung mga nagmamaneho kasi pag madulas ang kalsada, maraming aksidente nangyayari diyan, no? At maisabay ko rin, Admar, no, na as I am speaking, ako po ay dumalo kanina sa meron kasi kaming conference yung mga economics educators dyan sa Pilipinas. Member din ako noon. So meron kaming hybrid conference. Kaya kahit na nandito ako sa malayo, nakakasabay ako sa mga pinag-uusapan sa mga economics professor dyan sa Pilipinas. Kasi member din po ako ng asosasyon na yan. Kamusta naman ang mga napag-usapan nyo, Doc? Meron bang magandang tahak ngayon ng ating Pilipinas? Siyempre, ang mga kausap mo dyan, mga ekonomista rin, nakakabasa rin. Ano bang basa nila dito? Maganda naman ang outlook ng ekonomiya ng Pilipinas sa mga darating na quarter, no, Admar. In fact, mayroon nga tayong ulat na nabasa na kung saan nagsasabi na yung paglago daw ng ekonomiya magiging around 6%, no? At napag-usapan din yan ng mga ekonomista. Kaya lang siyempre kami mga economist, iba-iba rin kami ng mga sapantahan, no, patungkol sa kalalagyan ng ating ekonomiya sa hinaharap. May mga economist na optimistic sila, no, na ibig sabihin maganda yung kanilang perception sa magiging takbo ng ekonomiya. Meron namang mga economist na nagsasabi na medyo magiging matumal, no? Ang aking ang aking sapantahan diyan, Admar, is yung based din dun sa IMF na prediction, no, ng kanilang forecast sa magiging takbo ng ekonomiya ng bansa. No? In fact, ayon sa kanilang prediction, mababa sa 6% ang magiging paglago ng ekonomiya para sa buong taon ng 2024. No? Kasi nakita naman natin na bumaba sa 5.2% yung paglago ng ekonomiya nung third quarter, no, of 2024. At inaasahan natin na magiging yung paglago sa fourth quarter medyo magiging matumal din ng kaunti. Bakit? Kasi, Admar, kung maaalala natin, magkakasunod na bagyo ang dumaan sa ating bansa diyan sa quarter na yan. So October, kasi ang fourth quarter po October yan, November at December. Admar, nitong November lang nakailang bagyo na kayo diyan sa Pilipinas, di ba? So nandyan si Bagyong Christine. At meron after kay Christine, meron din. At before kay Christine, meron pa. So kung hindi ako nagkakamali, Admar, 4 na bagyo na malalakas yung dumaan, ano? At bagamat na yung mga bagyo na yan dumaan sa northern at central Luzon, merong isa na humaging lang, nagkaroon pa rin yan ng epekto sa ating ekonomiya. No? Nagkaroon yan ng epekto particularly sa sektor ng agrikultura. At meron ding mga araw, Admar, na cancel ang mga eskwelahan at ang trabaho. No? So, ibig sabihin, kasi magkakaroon ng cancellation sa pasok, kahit sa eskwelahan, kaya sa mga bangko, sa trabaho, sa gobyerno, yan ay nagkakaroon niya ng epekto sa ekonomiya. Kaya ang aking forecast dyan is for the fourth quarter medyo magiging matumal dahil din sa mga bagyo na dumaan, at Mar. And yung indikasyon, andyan ba na makukuha natin yung 6%? Pero kung isusuma natin sa mga nakalipas din na economic growth natin or itong mga naitatala natin na mga puntos para sa isang buong taon, na-meet ba natin or mamimit natin sa sandaling makuha natin itong 6%, yung target natin sa yearly na target? Kasi kung titingnan natin ang datos, mga kababayan, so nung first quarter,
nasa 5.8% po yung ating economic growth. Nung second quarter, 6.4. At nung third quarter po ay 5.2. So yung average po niyang tatlo na yan, nasa 5.8%. No? So ibig sabihin, kasi ang target po kasi dyan ng gobyerno ADMAR is 6%, 6 to 7% ang kanilang target. So ibig sabihin, kailangan lumago yung ating ekonomiya ng mahigit mga 6.5% para ma-reach yung target na 6%. No? Kasi kung titingnan nyo, no, so far 5.8% yung average niya na paglago for 3 quarters, no? Kung dadagdagan mo ng 6.5% yan, kulang-kulang aabot sa 6% yung paglago ng ekonomiya for the whole year, yung average po. So ibig sabihin yan, Admar, is kailangan yung growth ng ating ekonomiya ngayong darating na fourth quarter mahigitan pa, no, yung growth nung third quarter at ng mga ibang quarter, which is, it seems to me, medyo malabo yan considering na nagkaroon na nga ng mga bagyo, no? So even if magkakaroon ng dagdag na economic activity as a result of seasonality, kasi di ba nga, Admar, pa magpapasko, to talagang nagiging lumalago ang ekonomiya kasi nagkakaroon ng consumption spending, papasok na, Admar, yung mga 13th month pay, di ba? Kasi pagka may 13th month, gumagastos ang tao, bibili ng Noche Buena o bibili ng mga pangregalo sa Pasko, gumagastos yung tao. Yung remittances din. So even if na gumastos yan, sa palagay ko, dahil nga magkakasunod, Admar, 4 na malalakas na bagyo yung dumaan. So by the way, unusual po yan, mga kababayan. Ano? Yan talagang isa sa mga ebidensya, no, na talagang tayo po nagkakaroon ng tinatawag na climate change. No? At kitang-kita natin yan kasi hindi normal na ganyang karami at ganyang kalalakas yung mga bagyong dumaraan sa mga ganyang panahon. At yan ay nagkaroon ng epekto yan sa ating ekonomiya. At makikita natin yan pag inilabas ng PSA yung datos na yan for the fourth quarter. So even if na meron tayong increase in consumption spending, kasi nga, 13th month, magpapasko, gumagastos yung tao, I think ma-offset yan dun sa mga araw na nawala ng pasok, yung mga probinsya na apektuhan ng bagyo, particularly yung agriculture. Nagkakaroon din yan ng epekto, Admar, sa inflation kasi alam naman natin na kapag nagkaroon ng mga bagyo, maapektuhan nito yung presyo, no, ng presyo ng mga agricultural products, lalong-lalo ng pagkain. So nagkakaroon yan ng impact sa consumption spending, no, at nagkakaroon yan ng epekto sa overall na paglago ng ekonomiya. Mhm. Yung mga ano ba, pagdating ba ng mga Christmas season, meron ding pagtaas sa mga ipinapadala, yung mga remittances ng mga overseas Filipinos? Or regular, halimbawa, kung ano yung regular na pinapadala nila, monthly ba or every quarter, yun lang din yung ipinapadala or may ano din yan, may dagdag din yan? Nakakatulong Kasi din. kung titingnan mo, Admar, yung datos, merong evidence na may seasonality din sa remittances. Kasi alam naman natin na kapag magpapasko, talagang gumagastos yung ating mga kababayan. Tandaan natin na yung paggastos natin during the holiday season, o pag magpapasko, kung kayo po nasa Pilipinas, assuming wala kayong kamag-anak na OFW, yung karagdagang gastos dyan sa kapaskuhan, nanggagaling po yan sa 13th month pay. So, syempre, may sahod din po kayo, pero nakakatulong po ng malaki talaga yung 13th month. Now, para naman po dun sa mga households na, let's say, wala silang mga kamag-anak na nagwo-work dyan sa Pilipinas at umaasa lang sila sa kanilang mga mahal sa buhay na nagtatrabaho sa labas ng bansa, nagkakaroon ng pressure para magpadala sila ng mas marami kapag magpapasko. Hindi lang yun, Admar, yung remittances na pinapadala during that time, napupunta rin yan sa mga regalo. No? So ibig sabihin, talagang merong seasonality effect yan. Makikita mo na yung takbo ng datos sa yung monthly data ng remittances, makikita mo na usually may spike yan pagdating ng December, which reflects yung seasonality factor. No? So ibig sabihin yan, even with the remittances, kasi nga nakakatulong yan sa consumer spending, nakakatulong yan sa paglago ng ekonomiya sa mga panahon na yan, magpapasko. I still think na given yung mga dumang bagyo, makaka-apekto talaga negatively yung pagdaan ng mga bagyo na yan. At there's a very good possibility na hindi marireach yung growth target ng ating gobyerno for 2024. Baka siguro mga nasa 5.9 lang siya or around 5.8 kasi
nagkaroon tayo ng bagyo. Were it not dun sa mga bagyo nagdaan, there is a very, very good chance na mas mahihigitan pa natin yung forecasted growth, Admar. Pero kasi nagkaroon ng bagyo eh. So, makakaapekto talaga yan sa growth forecast para sa ating ekonomiya. Kumbaga, sumatotal ba, Doc, every last quarter ba ng taon, inaasahan talaga yung paglago? Kasi dyan din yung kumbaga, gastos ng taong bayan, tumataas yung mga remittances, merong mga 13th month, hindi pa kasama dyan yung mga Christmas bonus pa. Kumbaga, hindi na dapat pagdebatihan yan na meron talagang growth every last part ng taon. Oo, so yun yung tinatawag nating seasonality. Kaya lang, nabanggit ko rin kanina na baka yung seasonality na yan ay ma-offset yan dun sa sa resulta ng mga bagyong nagdaan. No? At makikita mo talaga yan sa tatakbo ng datos. Ano? At Martin, makikita mo rin yan, by the way, hindi lang sa spending ng consumption, ano? Yung consumer spending. Makikita mo rin yan sa spending halimbawa ng government. No? Kasi ang nangyayari din, Admar, paminsan, hinahabol ng government yung spending nila for the calendar year. So, ibig sabihin, bago magtapos yung taon, kung ano man yung mga spending na hindi pa nila nagagawa, na ihahabol nila yan. Kaya hindi lang natin na-observe, Admar, yung seasonality sa consumer spending. Nakikita din natin yan paminsan sa spending ng gobyerno. Nakikita rin din natin yan sa paggasta ng mga businesses. No? Kasi nga, nabanggit natin kanina, yung mga 13th month, yung mga Christmas bonus, nilalabas nila yan around November, early December. So makikita natin na hindi lang sa government nagkakaroon ng spikes sa spending, nagkakaroon din sa private sector ng spike ng spending. At ang overall effect nito is, tandaan natin na napupunta yan dun sa mga consumers. Napupunta yan as a 13th month ng Christmas bonus sa mga consumer. Kaya nagre-reflect yan dun sa growth ng consumption, usually sa last quarter ng taon. Pero sabi ko nga kanina, there is a good chance na baka ma-offset yan. So, dahil kumbaga, Doc, sa mga calamities na nakita natin. Kumbaga, dapat ang talagang pagtuunan ng pansin ng todo, yung first, second, and third quarter. Kasi, kumbaga, sa fourth quarter, parang given na yan na lalago talaga dahil maraming lalabas na pera. Kaya kung ikaw ay namumuno, talagang banatan mo na dito sa mga unang quarter. Actually, as a matter of policy, kailangan lahat ng quarter, lahat talaga ng quarter, dapat lumalago tayo. Kumbaga, pero tandaan din natin na ang paglago ng ekonomiya is not only influenced by spending behavior. Meron ding mga external factors yan, Admar, na nakakaapekto sa paglago ng ating ekonomiya. Regardless, Admar, kung anong quarter ka, first, second, third, or fourth quarter ka, it doesn't matter. Kasi external factors yung nakakaapekto. Kaya nga, mahalaga na sa ating mga economic managers talaga na pagtuunan ng pansin yung paglago ng ating ekonomiya, not only focusing on one specific quarter, but they have to look at all the quarters para makita natin yung epekto nito, yung positive effects ng economic growth sa ating bansa sa pangmatagalang panahon, Admar. Ang ang recovery efforts ba ng pamahalaan tuwing may kalamidad, hindi rin yan nakakatulong kasi naglalabas din ng pondo ang government dyan. Yung halimbawa, ayuda, construction sa mga nagbibigay ng mga yero, na di ko lang alam kung bahay ba yung pinapagawa nila, pero naglabas pa rin sila ng pera. Tapos, halimbawa, meron na namang dyan sa Bicol, meron silang serbisyo per ba yun, na nagbibigay din sila ng pera. Hindi ba yun din nakakatulong sa or ganun din? Nagiging offset pa rin. May dalawa kasing may dalawang aspeto yan, Admar. Una is yung ayuda na pinamimigay kapag nagkaroon ng mga kalamidad. So yung ayuda na yan, that is in the form of halimbawa, Admar, yung mga sardinas, yung mga food packs, meron ding cash assistance. Ang issue dyan sa mga ganyang klaseng spending, yan hindi yan nakaka-generate ng long run growth sa ekonomiya. Kasi nga, yung spending na yan, once nagamit mo yan, tapos na. Walang walang nagiging pangmatagalan balik yan sa ekonomiya. Pero yung ikalawang klaseng spending na dapat din nating tingnan dito is yung nabanggit mo, Admar, yung recovery. So halimbawa, may mga nasirang tulay o kaya may mga nasirang kalsada, yan ipatatayo uli yan, ipagagawa uli yung mga infrastruktura na yan. Alam naman natin
na ang infrastructure, hindi yan within 24 hours na itatayo uli. Di ba? Na ipagagawa uli. Naghihintay tayo ng matagal na panahon. Nagkakaroon niya ng bidding, nagkakaroon niya ng proseso. Hindi kaagad-agad na-realize yung balik sa ekonomiya. So, ibig sabihin ito, Admar, kapag ka nagkaroon ng kalamidad, totoo na magkakaroon ng paglago ng ekonomiya as a result of the recovery, pero hindi immediate kaagad, no? Hindi immediate yung pasok agad ng growth. Nagkakaroon yan ng lag or delayed effects kasi nga, especially sa kaso ng infrastructure, matagal yan bago matapos. Ano? Pero na-observe namin sa kaming mga sa mga pag-aaral na indeed, yung mga bansa, Admar, na nakakaranas palagi ng krisis, no? Nakakaranas ng mga kalamidad, lumalago talaga yung ekonomiya nila because of recovery. And then kapag ka nagkaroon na naman ng kalamidad, makikita na naman natin yung epekto nito sa growth. So initially magkakaroon ng decline, 'di ba? Kasi nga Admar, nasira yung mga kalsada, nasira yung mga ani, nagmahal ang pagkain. Pero makikita natin na yung sa recovery, doon lumalago yung ekonomiya natin. Kaya lang, kung titingnan niyo yung timing halimbawa ng mga bagyo na dumaan, it was November, 'di ba? Kalagitnaan ng fourth quarter. So kung merong mga reconstruction na efforts diyan, magre-reflect yan sa economic growth sa susunod na taon pa, sa 2025 pa. Opo, Doc, itong sa pagbawi natin sa next year naman kasi 'di ba ang ginagawa niyang sa ekonomiya, kung anong ginagawa mo ngayon, possible sa future pa yan magkakaroon ng epekto, tama ba? Depende sa kung anong ginagawa. So halimbawa, kung kagaya na banggit ko kanina, namigay ka lang ng ayuda sa mga serbisyo fair, Admar, yan walang pangmatagalan balik yan sa ekonomiya. Kasi once na nakonsumo na yan ng ating mga kababayan, natanggap na nila yung kanilang mga ayuda, yan, napakita natin sa screen. Yung mga natanggap na nila yung kanilang mga ayuda, ginastos nila yan, tapos na yun, it ends there. So kaya depende rin, Admar, sa kung anong klaseng programa o kung anong klaseng spending ba itong pinag-uusapan natin. May dadagdag ba dito kanina, May dadagdag ba rito yung spending din ng mga politiko sa pagtakbo nila sa next year? Kasi marami na tayong nakikita rin na paggalaw ng mga politiko na nagpapakilala. Wala pa sa ngayon yan, Admar, kasi hindi pa ganun ka full blast yung kampanya. Usually kapag ka-eleksyon, na-observe natin yung paglago ng ekonomiya before an election, sa first and second quarter yan on an election year. So halimbawa, ang election year natin is 2025, ma-observe natin yung initial effects ng election-related spending around sa first quarter at second quarter 2025. Papalo yan ang second quarter kasi dyan yung panahon na nagaganap na yung mismong election, Admar. So sa ngayon, dahil medyo maaga-aga pa, bagamat may nakikita na tayo mga nagpaparamdam, may mga tarpaulin na dyan sa kalsada, makikita na natin sa EDSA halimbawa, yung mga naglalaki yung mga poster, yung ganyang klaseng spending, hindi pa kasi full blast yan, Admar. Hindi pa yan yung pinaka-maximal na spending na makikita natin tuwing election. Kaya minimal pa lang yung makikita natin epekto niyan sa economic growth. Makikita natin yung full effects na yan sa second quarter of 2025. Yung oportunidad na nawala sa atin for pangmatagalan, kasi ang mga kapitbahay na natin ng mga bansa, meron na silang ginawang hakbang like kagaya sa pagdanais na sumali sa BRICS. Sa APEC naman, hindi tayo sumali. Di ko lang alam bakit hindi tayo sumali na regularly. Sumasali naman tayo doon. Dahil ba nakapokus doon yung meron silang doon Shanghai to Chankan, yung port na yun na ikokonekta kasama ang China doon. So kumbaga, ang mga bansay nagkakaisa at nag-uusap patungkol na sa ekonomiya. Pero hindi ito na grab ng Pilipinas ba? At ito ba'y sayang dahil hindi natin nakuha yung pagkakataon at iba yung pinagkakaabalahan natin, Doc? Alam mo, Admar, to answer your question, we also have to set yung perspektibo natin in terms of magbabago na yung administrasyon sa Estados Unidos. Kung dati ay mga Democrat, sina Joe Biden, si Kamala Harris, ngayon ibabalik kay Donald Trump. At magkakaroon yan ng epekto sa hindi lang sa ekonomiya ng Estados Unidos, kundi sa ekonomiya ng iba't ibang mga bansa sa mundo, no? So, anong pinupunto ko dito?
kailangan tayo sa Pilipinas, kayo dyan, is mag-diversify ng mga trading partners. So, kailangan magkaroon ng tinatawag na diversification. Hindi tayo pwedeng mag-focus lang as a one exclusive partner kagaya ng Estados Unidos at kalimutan na natin ang China o ang iba pang mga bansa. Kailangan sa mga panahon ngayon, lalong-lalo na si Donald Trump ang uupo na presidente, kailangan is magkaroon tayo ng diversification. Hindi tayo dapat pwedeng umasa lang sa US. No? Kaya, actually, pinanood ko, Admar, yung mga nangganap dun sa Peru, no? Dun sa APEC Summit. Actually, nagpadala naman ng delegasyon yung Pilipinas. No? Merong kumatawan sa atin dun, pero hindi at a very high level. No? So, that shows from I think from a diplomatic point of view, na itong particular APEC Summit na ito is hindi ganun ka-importante dyan sa ating gobyerno sa Pilipinas. Kasi pinadala nila na delegasyon, hindi ganun in fact, I didn't see Enrique Manalo in the events. Meron silang pinadala na representative. Di ko nga kilala kung sino yung pinadala nila. But nonetheless, we were represented there, but hindi ganun ka high level. No? So anong messaging, no, ang pinapakita ng ating gobyerno? Well, it's showing na itong particular na round ng APEC is not as important. And makikita din natin during the time na nangyayari yung APEC, Admar, is nagkita si ating Defense Secretary at yung Defense Secretary ng Estados Unidos, nagkaroon pa nga ng mga agreements, ano. So makikita natin na kung ano sa ngayon, kung ano ang emphasis ng ating gobyerno, which is still being too cozy and too friendly with the Americans. And I have the view na I think dapat talaga sa mga panahon ngayon na nagbabago na ng administrasyon ng Estados Unidos, we have to diversify and we have to look for other partners, hindi lang sa diplomacy but also sa economy, ano? Kasi alam naman natin na itong si Donald Trump unang-una gusto magpa-deport, no, ng mga illegal na immigrants sa Estados Unidos. At kapag ka nagkaroon, Admar, ng deportation, marami din tayong mga kababayang Pilipino ay illegal sa Estados Unidos. At Admar, itong mga kababayan nating mga illegals nasa Estados Unidos, yung mga walang status, yung mga TNT na tinatawag natin, nagpapadala ito ng remittance, Admar, dyan sa Pilipinas. At kung titingnan natin ang datos ng remittances, Estados Unidos ang may pinakamalaking ambag, no, as a major source yan ng remittances papunta sa Pilipinas. So kung magkakaroon ng deportation, anong mangyayari sa remittances na natatanggap natin? Di ba mababawasan? Ikalawa, kapag ka nagkaroon ng deportation, anong mangyayari dun sa mga kababayan natin pag uwi dun sa Pilipinas? Meron bang programa na nag-aantay sa kanila para ma-transition sila from being, transition them to the Philippine labor market para maging productive sila? Pinaghahandaan ba yan ng ating gobyerno? Kinakausap ba nila si Donald Trump para kung anong gagawin dun sa ating mga kababayan na mga walang status sa Estados Unidos? These are questions that we need to ask, no, our leaders what they're doing in the midst of changing policies sa Estados Unidos. So yun yung una. And then ikalawa, aside from immigration, Admar, nandyan din yung issue about taripa, no? Kasi nga ito si Donald Trump, nag-threaten siya na mag-i-impose siya ng taripa mula sa mga ini-import nila mula sa iba't ibang bansa, no? At kung titingnan niyo yung datos sa Estados Unidos, Admar, mas maraming ini-import ang Estados Unidos sa atin kaysa sa ini-export nila papuntang Pilipinas. So ibig sabihin, meron tayong trade surplus with the United States. And countries na may mga trade surplus with the United States, yun ang tinatarget nila tinatarget ni Donald Trump ng taripa. So dapat din tingnan din natin 'yan. Ikatlo, yung policy ni Donald Trump, Admar, which is America First, malamang magkaroon din yan ng epekto sa BPO industry sa Pilipinas. Kasi kapag nag-pull out yan ng mga BPOs dyan, makaka-apekto yan sa employment numbers sa Pilipinas. What would you do sa mga possible na mga BPO workers na maaapektuhan ng ganyang policy? Opo. So di ba dapat sa ngayon ang ginagawa ng ating gobyerno is, well, they're reaching out to Donald Trump, but they also have to ask the incoming administration, questions as to what will happen to us, no? Diba ironclad, Admar, yung relationship? Kung ironclad naman pala, anong mangyayari sa aming mga BPO workers na
na pinagkukuhaan namin ng malaking ambag sa ating ekonomiya. Mm-mm. Back to you, Doc, quick break lang tayo, Doc, ha? Kasi marami pa akong tanong. Meron kasi tayong commercial din. Quick break lang tayo dahil merong isang dating diplomat na binabalaan yung ating bansa sa pag-join dito sa BRICS, no? Dahil nga dito sa issue ng Amerika. Pag-usapan lang natin yan. Break lang tayo. Magbabalik lang po ang programang Makialam. SMNI Balita Totoo. Tapang at malasakit. Ang malasakit ay binibigay sa mga taong nangangailangan. Kailangan bukal sa kalooban ng pagtulong. Pagbigay ng kung anong meron pa, nung kaya mo. At malasakit. Ang malasakit, magsasakripisyo ka. Ang pagtulong ay walang pinipiling oras. Kagaya ni Mr. Malasakit, Senator Bongo, bisyo ang magserbisyo. You will know a nation of what kind of a leader there is. Look at the fruits of that. Look at the result of that leadership. If the leader wants cleanliness, and he has that spirit of being clean and cleanliness, everything that is under him will be clean. If the leader wants a law or order, the result will be law and order. If there is chaos, then that leader is chaotic. Because the failure and success of everything depends on the leader. Kung leader ka, talagang dapat tumpak ang ginagawa mo, lalo na sa pagsugpo ng kasamaan. Leaders should not be a terror to good conduct and should protect its citizens by instituting systems of fairness and equality. Leaders should not be a terror to good conduct. Proverbs 17:15, he that justifieth the wicked and he that condemneth the just, even they both are abomination to the Lord. Makialam, makibalita sa isyu ng lipunan at alamin ang katotohanan. Makialam. Yung bed mo. Okay, alas 4:01 na po ng hapon. Balik tayo dito sa ating programang Makialam. Maraming salamat din sa pagbisita sa ating mga kapatiran mula sa KLC, KOJC ng Canada. Meron tayo dito. Dinalo kami dito, Doc Michael. Sa Canada, oo. Kaya nag-break lang tayo kasi alam mo, bihira lang silang makapunta dito sa Pilipinas din. Galing sila dyan sa Canada. Well, dito, Doc, etong sinabi, pangalan nito, Kishore, tama ba? Kishore or Kishore Mabubani, isang distinguished fellow sa Asia Research Institute na nagsilbi rin bilang ambassador ng Singapore to the United Nations. Meron siyang rito, parang binabalaan tayo at pinagsabihan tayo na maging cautious. Sabi niya dito, the United States doesn't want any of its ally to join BRICS. Okay, dagdag pa niya dito sa nakalipas na Philippine Business Conference, the Philippines may have to wait a while. Okay, sabi niya dito, ASEAN is enough to give the Philippines the boost that it needs, but on BRICS, I think you have to be a bit more, careful. Dahil nga dito sa may bago ng presidente ng US, baka maiba din yung tahak. Anong nakikita mo rito sa naging babala or abiso ng isang dating diplomat, Doc? Kasi kung titingnan natin, Admar, ano ba ang connection ni Ferdinand Marcos Jr. kay Donald Trump? Ayon sa aking pagre-research dyan, merong connection sila yung dalawang pamilya na yan. Yung Trump family at saka yung
pamilya ni President Marcos Jr. Yung, kung hindi ako nagkakamali, may mga ulat na yung Trump Tower mismo na kung saan doon nakatira si Donald Trump sa New York, iyan pala yung dating pag-aari ng mga Marcos. Isa yan sa mga property ng mga na parang na-sequester, no? At eventually yan naibenta kay Donald Trump. Kaya may mga retrato kayo makikita dyan. Pwede nyo i-google yan na kung saan makikita nyo si former First Lady Imelda Marcos at si Donald Trump ay magkasama sa mga events. So magkakakilala yan sila. So merong ganong personal na connection itong mga pamilyang ito. So bakit ko na mabanggit ito? Kasi posibleng magamit itong personal connection na ito as a leverage na kahit na si Donald Trump alam naman natin America first, may pagka-isolationist yung kanyang policy, yung kanyang economic policy is protectionist, dahil merong personal na connection ang ating Pangulo at si Donald Trump, baka medyo magiging parang status quo yung mangyayari at Mark. So ano ibig sabihin ng status quo? Kung ano yung relationship ngayon ng Estados Unidos sa Pilipinas, magiging ganun pa rin. In fact, ang sapantaha ko pa nga dyan at Mark, baka dahil dyan kay Donald Trump, is madadagdagan pa ang ating mga EDCA sites. Isa yan sa aking mga nape-predict dyan. So bakit ko nabanggit yan? Kung titingnan natin, Admar, although si Donald Trump sinabi niya na natatapusin niya yung digmaan sa Russia at sa Ukraine within 24 hours after siya bago siya maging Pangulo, pero hindi niya binabanggit kung anong gagawin niya patungkol dyan sa issue tungkol sa mga pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea or sa South China Sea. No? So ang aking nakikita dito na natatahakin ni Donald Trump is yung conflict mula sa Middle East, sama na rin natin yung Middle East kasi gusto rin nilang tapusin yung nangyayaring gulo dyan at saka sa Europa, no? Pero mag-shift yung digmaan or kung yung potential na magkaroon ng digmaan from Europe papuntang Asia, no? Although bagamat sabihin ko rin pala in terms of Iran, galit si Donald Trump sa Iran. So magkakaroon din ng escalation diyan. So both sa Iran and then sa case ng China diyan sa South China Sea or sa West Philippine Sea. So anong epekto nito sa ating supposedly na participation dapat sa BRICS? Mangyayari niyan, Admar, is mapagpapaliban ang ating ang pagsali sa BRICS unless of course magkaroon ng bagong gobyerno, no? So aantayin natin yan sa susunod na eleksyon sa 2028, no, kung sinong magiging kasunod na pangulo. Doon pa lang natin malalaman kung anong prospect natin sa pagsasali sa BRICS kasi sa ngayon under kay Pangulong Marcos Jr. Nakikita natin na they're very pro-American. So and the pro-Western countries, no? At hindi sila malapit, no, sa mga BRICS countries. Kaya nakikita ko diyan is after pa ng 2028 tayo magkakaroon ng linaw, no, kung talaga pang makasasali tayo sa BRICS sa mga darating pa ng mga taon. Mhm. And yung nabanggit nitong ex-diplomat na ito na sapat na sa atin yung ASEAN. Okay ba yan? Actually hindi kasi unang-una in terms of in terms of a political bloc, meron kasi malaki din naman ang influence ng ASEAN in terms of makikita mo pag pinagsama-sama mo yung populasyon ng mga bansa na members ng ASEAN, in terms of yung kanilang economic contribution sa global economy, may puwersa din ang ASEAN, no? Pero we have to look at this beyond ASEAN. Hindi lang naman ASEAN ang blocks na pwede nating salihan. So nandiyan yung non-aligned movement, nandiyan ang BRICS, no? Nandiyan yung kung ano pang mga ibang mga economic blocks na pwede nating samahan. So ang pinupunto ko dito is dapat talaga ang policy natin is we need to diversify our relationships. Kasi nga kapag hindi natin diversify yan, supposing may nangyari sa Estados Unidos, halimbawa nagkaroon ng problema yung kanilang ekonomiya, dahil overexposed tayo sa US economy, kung ano man yung mangyayari sa kanila, magiging ganun din yung kapalaran natin. Kung babagsak yung ekonomiya nila, babagsak din yung ekonomiya natin, baka mas malala pa kasi we're overexposed. So ibig sabihin nito is I think our policymakers, no, yung ating mga foreign policy experts, no, yung mga nagpapayo sa ating Pangulo, I think they need to reconsider yung kanilang foreign policy din. Kasi hindi na yung kanilang foreign policy, in my opinion, it's pretty much 20th century foreign policy, Admar.
But we're now in the 21st century. In the 21st century, wala nang Soviet Union, no? Wala nang mga bansa na kakampi ng Soviet Union kasi wala na. Ngayon meron na tayong tinatawag na multipolar world order. Yan ang meron tayo sa ngayon. And the foreign policy needs to adapt to the changing times. No? And it's very unfortunate nga na nangyari is although pinangako ni Pangulong Marcos Jr. nung kampanya na ipagpapatuloy niya yung foreign policy ni FPRRD, hindi nga ganun yung nangyari. Bumaliktad siya, nangyari, kumampi siya sa Estados Unidos. So, and I think sa nangyayari ngayon, given the unpredictability rin to ni Donald Trump, I think it's about time that our foreign policy leaders have to think, in terms of a new strategy, in terms of diversifying yung ating political alliances with other countries, yung ating economic alliances with other countries, that has to be revisited and it needs to be diversified, Admar. Pero itong BRICS, Doc, wala bang magandang relasyon sa US, Brazil, Russia, siguro ang Russia, itong India, China, and South Africa. Bagamat mayroong itong China tsaka US, pero number 1 pa rin ang siguro yung kanilang trade. Ang common kasi, Admar, sa mga bansang ito, with the exception of Russia, is kung titingnan mo yung Brazil, India, and South Africa, these are countries that are nakikipag-trade din ito sa US. Pero makikita natin na the US has a trade deficit with these countries. So ibig sabihin, in the mind of Donald Trump and his economic policy, is that itong mga bansang ito, dapat ang mangyari dito is ibalik natin yung mga nawawala sa atin sa ating ekonomiya kasi ang nangyayari is mas malaking ini-import nila kaysa sa ini-export nila sa mga bansang ito, Kaya in terms of international trade, yung kaisipan diyan ni Donald Trump, is kinakailangan makabawi tayo sa mga bansang ito. So paano siya makakabawi? Mag-i-impose siya ng mga taripa. And in fact, ang target talaga niya, pinaka-main target niya ng taripa, pagpasok niya sa 2025 is yung particularly China at yung mga ibang bansa sa Europa na kung saan napakalaki ng trade deficit ng Estados Unidos. So yung BRICS na yan, although set aside muna natin, Admar, yung political repercussions, yung political nuances ng relationship between these countries and the United States. Sa economic, meron na kagad matinding relasyon yan kasi may trade deficit nga na nangyayari. Doon naman sa political, kung titingnan natin halimbawa sa kaso ng India, si Narendra Modi, who's the current Prime Minister ng India, yan ay kaibigan niya ni Donald Trump. They have very good personal relations. And si Donald Trump kasi yung type of leader na binavalue niya yung personal relationships niya with other world leaders, Nakita natin yan, Admar, nung panahon ni FPRRD, di ba? So sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na sila ni Donald Trump nag-uusap sila, maganda yung kanilang personal relationship. Ganon din yung sa dating Pangulo ng Japan, dating Prime Minister rather ng Japan na na-assassinate si Shinzo Abe. Si Shinzo Abe at si Donald Trump, maganda yung kanilang personal na relationship. Kaya nga, sa nakikita ko dito kay Donald Trump, meron din siyang magandang personal na relationship kay Bongbong Marcos Jr. Kaya sa palagay ko magkakaroon niya ng epekto. So titingnan mo naman yung mga ibang bansa kagaya halimbawa ng Russia. Alam naman natin na talagang Russia at ang Estados Unidos ay merong hostile relationship yan. Whether that is political or economic, hostile yung kanilang relation. Pero overall, Admar, kasi ang nangyayari dito is, sa totoo lang, palagay ko, ayaw ng Estados Unidos na lumakas itong BRICS. Kasi itong BRICS as a political and economic bloc, ito'y magiging yung malaking hadlang sa hegemony ng Estados Unidos bilang naghaharing uri sa daigdig. Kasi nga yung Estados Unidos, sila na lang yung natirang superpower after the fall or the collapse of the Soviet Union. Sila na lang yung natira. And ngayon, nagkakaroon ng pagbangon itong mga bansang ito, itong India, Russia, China. Bangon meaning that lumalakas sila at nagpo-form sila ng isang grupo. So ibig sabihin, the United States will do all it could para mapahina itong grupong ito. So mapapahina ito through
either militarily, kagaya ng nangyayari sa Russia at sa Ukraine, pinapahina ang military ng ng Russia, or pwede nitong pahinain yung economies through pag-i-impose ng mga taripa at iba pang mga economic policy na directed para mapahina itong mga bansang ito. Pero sa tingin nyo, bakit ang Indonesia, Malaysia, Thailand at Vietnam ay nag-iba ng tahak sa tahak ng Pilipinas at yun nga, sumali dito sa BRICS? Hindi ba nila kinukonsidera din yung issue na yan, or mas malapit tayo sa US, or talagang wala silang nakikitang wala silang mapapala kung nakadepende lang sila sa US? Ang China malaking tulong since kapitbahay natin na ito ng mga bansa, or maganda ang kanilang relasyon with the rest of the world at sinasamantala nila ito. Magaling lang sila, marunong lang silang magkaroon ng magandang relasyon sa mga bansang ito. Alam mo, kung titignan natin, Admar, no, yung Indonesia. Sa Indonesia, they're smart in a way because nung umupo itong bagong presidente ng Indonesia, no, na si Prabowo Subianto, kung di ako nagkakamali, ang unang niyang bansang binisita is China, no? And then after China, nagpunta siya ng Estados Unidos. So makikita mo dito kung ano yung sa base sa unang bansang pinuntahan nito, no, nung bagong presidente ng Indonesia, makikita mo kung gaano ka-importante ang China sa kanila. In contrast, tinignan ko yung binalikan ko yung mga foreign trips ni Pangulong Marcos Jr. Ang una niyang pinuntahang bansa, Indonesia, din nagpunta sa Singapore. Kung naalala natin, Admar, ito yung nagkaroon ng karera, di ba? Yung F1 race ba ito? And then, between China and the United States, ang unang pinuntahan ni Marcos Jr. is the United States. So clearly, makikita mo dito na kung ano yung policy direction dun pala. So umpisa pa lang ni Marcos Jr. And I think compared to our president, you know, in terms of foreign policy, the Indonesians are actually playing it right. Yung Indonesians, they're doing it properly. Why? Because they're looking at it in terms of diversifying their relationships across countries. No? Hindi lang sila focused solely halimbawa sa China, they're also looking to talk to the United States. Ano? Hindi kagaya sa atin that we have turned away from China completely and made China as a hostile country to us. In contrast sa Indonesia, and considering, Admar, Indonesia also has claims, no, dyan sa mga teritoryo dyan sa South China Sea. They have competing claims with China. But nonetheless, the new president of Indonesia went to China to reach out, no, to Xi Jinping and the government of China. At makikita din natin sa mga ibang mga bansang sa Asia na hindi lang Indonesia, no, but yung mga ibang bansa like Thailand, for example. In fact, sa APEC, nakipag-usap yung Thailand Prime Minister, napanood ko pa nakipag-usap sa kay Xi Jinping. Ano? Makikita natin na yung ating mga kapitbahay, they are engaging China and other countries. Mukhang tayo lang ang bansa sa Asia na kung saan we are looking exclusively only to the United States and we're somewhat ignoring yung ating mga relationships dun sa mga ibang bansa kagaya ng China in a world order na kung saan na kinakailangan natin na mag-diversify ng relasyon. And siguro dito sa topic natin sa good governance naman, it all boils down pa rin sa good governance, Doc. Kasi kung ano yung existing siguro natin na mga relasyon, kung tama yung pamamalakad, maaring konti lang yung ating friends ba, hindi pa ganun kalawak yung ating mga relasyon, pero kung namamanage naman ng tama siguro, sasapat. Kasi hindi naman malaki yung Pilipinas. Malaki lang siguro yung populasyon natin, pero hindi naman gaano kalaki yung ating bansa na hindi kaya na talagang pamunuan na masasatisfy yung taong bayan, Doc. Ano sa tingin mo? Oo, kasi alam mo, part of good governance is understanding kung ano yung mga risks and rewards kung magfo-focus ka lang ng iyong relasyon sa iilang mga bansa. By focusing, for example, sa United States, merong mga risk yan sa bansa at may mga rewards din yan. Now, the question becomes whether or not the risk and reward trade-off
is it worth it ba to pursue? Hindi ba? So that is still part of governance kasi kung rational yung namumuno, matitimbang nila yan ng maayos. So for instance, kung i-diversify natin ang ating economic relations, kung i-diversify natin ang ating political relations sa mga ibang mga bansa, kagaya halimbawa ng China, meron ding mga risk and rewards yan. And i-compare yan ngayon ng policymaker. The policymaker will compare yung risk and reward trade-off kapag pinerso niya itong mga iba't ibang mga policy nito. And assuming na rational yung policymaker, the policymaker will choose the policy na magkakaroon ng mas malaking benepisyo para sa Pilipinas at Kasi being an elected leader ng isang bansa, yung mga policies na gagawin mo, ikaw yung elected leader, it has to accrue to the benefit of the Filipino people. Hindi yan mag-accrue sa sarili mong personal na benefit. So ibig sabihin, kung titimbangin natin yung mga risk and reward nitong mga iba't ibang options na ito, kung magiging malapit ka ba sa China, magiging malapit ka ba sa Estados Unidos, ang dapat na tinitingnan ng ating mga leader is kung gaano kalaki ang magiging balik nito sa ating mga kababayan at mga. And it seems to me na dahil nga nagfo-focus tayo sa Estados Unidos, it seems to me na limited yung nagiging balik sa atin sa mga taong bayan in terms of pursuing these kinds of relationships sa mga iba't ibang mga bansa at Mar. Pero meron talagang pangyayari, Doc, na kaya naman nating pagsabayin yung magandang relasyon sa dalawang bansa na yan. Meron bang mga bansa rin na ganyan, marunong talagang mag-handle ng relasyon na hindi sila nagiging tuta either ng dalawang bansa para hindi magalit yung dalawang bansa na yun, naging patas. Pero ang benepisyo, malaki sa atin kasi dalawang mga dambuhalang mga bansa ito eh. Kumbaga, nag-aagawan sa ating atensyon, di magkakaroon tayo ng magandang benepisyo. We were able to do this in the past at Mar. If we were to look at the administration of former President Rodrigo Roa Duterte, we've seen how they were able to manage these relationships with different countries with competing interests. Tandaan natin at although PRRD is hindi siya maka-west in terms of his approach, but nonetheless during that time okay naman yung relasyon natin sa western countries, hindi ganoon ka-worse as being portrayed by yung mga kaaway ni Pangulong Duterte. Hindi ganoon ka-worse yun. In fact, we were still talking, remittances were being sent to the US. Filipinos can still travel to the United States. There's international trade happening between these countries. So, merong relasyon na maayos. Even nung panahon ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, even yung panahon ni Pinoy, we've seen this na kung saan na we're talking to other countries. Hindi kagaya ngayon na pagdating sa China, hindi natin kinakausap. So, in terms of, so that's internally, kumbaga kung anong nangyari sa atin sa Pilipinas. Let's look at external, Admar. Meron lang mga bansa na they were able to manage successfully these competing relationships. Meron, nabanggit ko kanina yung Indonesia. Kauupo pa lang ni President Prabowo Subianto. Anong ginawa niya? Pumunta siya ng China, pumunta siya ng US. Sa APEC, nandun din siya. In-engage niya si Biden. He was speaking to Biden, which by the way, I'm really amazed dyan kay President Prabowo Subianto kasi ang galing yung accent niya ng English. Para siyang, he speaks English like a Filipino. Yung sound niya, kung mapapanood ko sa mga videos, Admar, yung mga conversations nung bagong Indonesian president, kausap niya si Biden, kausap niya yung mga iba't ibang bansa sa South America, kausap niya si Xi Jinping. His English, he has really good command of English. And Indonesia is able to do this, like manage these competing relationships well. Hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit talaga itong ating president, si Pangulong Marcos Jr., why is he focusing exclusively lang sa United States? Mayroon pa mga ibang bansa na mas malaki ang ambag sa ating ekonomiya. Nandyan ang China, nandyan pa mga iba't ibang bansa, Admar. Si Pastor Apollo C. Quiboloy may talagang brilliant na naisip, Doc, sa mahabang panahon na nababanggit na niya ito sa mga programa na hindi imposibleng mangyari sa atin. Lalo na yung interconnectivity
mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isa nga sa kanyang naisip is magkaroon nitong super highway kung mula sa norte hanggang sa Mindanao, hanggang sa Palawan. Kasi kung maalala mo, yung RORO dati ni PGMA, which is connection lang yon sa di ba, mga pantalan, nagkakaroon ng Dito, kasi nangyari na nga sa Indonesia. Isa din yang sa mga bansa na meron na ring magandang railway system sa pakikipag-ugnayan niya sa China at sa iba pa. Kung ito yung magandang relasyon natin sa ibang mga bansa, tututukan lang natin lalo na yung trade. Tingin mo ba imposibleng mangyari sa atin ito? Kasi gaya nga na nabanggit ko, napakaliit lang ng Pilipinas. Hindi mo kailangan na maging rocket scientist ito para maisip itong mga ganitong hakbang. And last Duterte administration, nakita natin na, pwede pala, na maraming mga structures, Pwede pala, kaliwat kan, pwede pala yung subway sa atin. Pwede pala. In fact, sa ibang bansa, meron nang nangyayaring ganito. Kaso medyo late nga tayo dahil sa, alam mo naman, dito sa Pilipinas, every election, every may mananalo, parang iba-ibang Pilipinas po ang nangyayari. Iba-iba yung mga plano talaga, Doc. Oo. Alam mo, napakagandang plano yung balak ni Pastor Kibuloy, patungkol din sa pagpapatayo ng mga koneksyon ng mga iba't ibang mga rehiyon, iba't ibang mga isla sa ating bansa. Makakatulong yan, Admar, sa pag-unify talaga ng ating bansa. Kasi sa totoo lang, bagamat tayo lahat ay mga Pilipino, medyo watak-watak pa rin tayo in terms of the different regions. Merong mga regionalistic na mga mentality rin, at saka nakakatulong yan yung pagkakahiwa-hiwalay in terms of sa paghina ng relasyon natin as Filipinos. Itong balak na ito ni Pastor Apollo Kibuloy, I think this is meant to unify the country as well, Admar. From a social point of view, I think this is meant to unite all of us as one single country, which is the Philippines. Makakatulong yan, Admar, sa yung pagkokonekta ng mga rehiyon at mga isla that will help in terms of integrating yung ating ekonomiya. Kasi alam mo, halimbawa, sa Mindanao is like the breadbasket of the Philippines. Napakaraming agricultural products yan. Wala tayong, limited yung connection ng Mindanao sa mga iba't ibang rehiyon sa ibang bansa. Limited yung connection niya sa Visayas at sa Luzon. Sa pamamagitan ng ganitong infrastructure program ni Pastor Apollo Kibuloy, this will not only help unify the country in terms socially, but also help to unify the country economically. Kaya nga napakagandang plano nito para mapag-isa talaga at ma-unify ang ating bansa sa pamamagitan nitong massive na infrastructure program na ito na balak na nasa plataforma ni Pastor Kibuloy. Maidagdag ko rin, Admara, na itong ganitong klaseng programa will require a lot of investments. So ibig sabihin, kung ano man yung meron ng ating gobyerno in terms of funds to finance this kind of project, sa palagay ko ay medyo magiging kulang kasi malaking kapital, Admar, ang kailangan para may patayo ito. So anong pinupunto ko dito? Dito na papasok yung binabanggit ko kanina, Admar, na pagda-diversify ng ating relasyon sa mga ibang bansa. At itong ganitong klaseng connection between islands, pagpapatayo ng high-speed rail, for example, that would connect the different regions and different islands. Sa palagay ko, only very limited countries can actually help us achieve this massive infrastructure program. And the United States is not one of those countries. I've traveled the United States. I've seen the state of their infrastructure. I've seen the state of their rail infrastructure. It's not even close to what they have in Japan, South Korea, and China. So I think in terms of other countries that can help us achieve tong plano ni Pastor Apollo Kibuloy, I think pinakamakakatulong talaga sa atin dito is ang China, because they have the technology to build this kind of infrastructure. They also have not just the technology but the expertise. But importantly, Admar, is they're able to do this at a much lower cost than other countries. So ibig sabihin,
para mangyari ito, no? Kasi nga alam naman natin na physical capital, na kinakailangan ng Pilipinas para ma-achieve ito is limited. Kinakailangan din nating admar ng tulong ng ibang bansa. At sa palagay ko, ito yung magiging opportunity rin. Hindi lang para mapag-isa yung ating bansa, no? But also para ma-reach out tayo, no, sa ating mga bansa na kinalimutan natin, kagaya halimbawa ng China. Kaya sa palagay ko, napakagandang plano ito, no? Itong gustong mangyari ni Pastor, at sana makita ito ng nakararami ng ating mga kababayan, kasi napakagandang plano nito, no? At alam naman natin na si Pastor, ang iniisip palagi para sa kabutihan, no, ng ating bansa. So, yan yung nakikita natin diyan sa plano na yan ni Pastor. Sana naman makita ito ng nakararami nating mga kababayan at mai-consider nila ito habang sila namimili, kung sino yung kanilang mga ihahalal ng senador para sa 2025. Dok, para sa kabatiran lang ng ating mga kababayan, gaano kahalaga yung connectivity, kalsada, and kagaya niyan, railway system talaga, no? Na maabot hanggang sa kasulok-sulukan ng bansa in terms of paglago ng ekonomiya. So unang-una sa pagpapatayo pa lang yan, magkakaroon na agad ng direct and indirect jobs. No, may employment kagad na ma-generate dyan. Doon pa lang sa pagpapatayo. And makikita natin yung mga iba't ibang mga positibong epekto niyan. Halimbawa sa kaso ng inflation. Kasi magkakaroon na ng connectivity, ibig sabihin yung mga nahaharvest sa Mindanao, mas mabilis na siyang maidadala sa iba't ibang panig ng bansa, particularly sa NCR, sa Metro Manila. Ibig sabihin, yung likelihood na mabubulok yung mga agricultural products as they're being transported from source pupunta sa market is mababawasan, no, yung likelihood na mabubulok itong mga produktong ito, which means mas malaki kita ng mga farmers, mas makakaroon ng maraming trabaho, at magiging mas murang pagkain, kasi ang mangyayari is that mababawasan yung waste, no, sa food sector natin. So ibig sabihin, this will have impacts already sa inflation. Ang mangyayari kapag bumababa ang presyo ng pagkain, kasi nga nagiging efficient yung ating logistic system thanks to this proposal by Pastor Kibuloy, is ang mangyayari nito is magkakaroon to ng epekto sa consumption spending, magkakaroon talaga ito ng epekto sa paglago ng ekonomiya. So yun isa pa lang yun, Admar, ha. Ikalawa is what about yung mga iba't ibang industriya na meron tayo na nangangailangan ng inputs galing sa iba't ibang mga parte ng bansa, no? Sa pamamagitan ng ganitong klaseng infrastructure program na mapag-iisa, no, yung ating mga watak-watak na mga rehiyon at watak-watak na mga probinsya, mapag-iisa yan sa pamamagitan ng infrastruktura, makikita natin na magiging mas efficient ang production at magkakaroon kaagad ito ng epekto sa ating production, sa ating ekonomiya. Kalawa na yan. Ikatlo, Admar, yung turismo. Imagine kapag nagkaroon na ng kalsada, ng koneksyon, or high-speed rail mula NCR, halimbawa papuntang Davao or papuntang Cebu or papuntang Negros, for instance, yung mga lugar na dating hindi natin napupuntahan, mapupuntahan na natin ito kasi may biyahe na ng tren papunta ron, or meron ng mga biyahe ng bus na dumadaan sa mga iba't ibang mga tulay na ito. So magkakaroon din ito ng epekto in terms of yung ating domestic and also international tourist arrivals. So ibig sabihin, the potential of this kind of program, Admar, the potential of this program has very good prospects in growing our economy and improving the lives of the Filipino people, Admar. Oo, pero kumbaga isa sa mga needed din dyan is yung itong zero corruption. Kasi hindi mo ma-fulfill ito kung hindi mo rin mawawakasan itong pagtagas, no? Dahil pagtagas ng pondo ng taong bayan dahil sa korupsyon. So, talagang possible na mangyari ito kasi sa Kingdom of Jesus Christ nakita natin kung saan napunta. Kung may corruption diyan, hindi mo makikita kung ano yung existing ngayon na doc, at kung wala, hindi magaling yung manager, hindi magaling yung leader, talagang wala kang makikita sa tagal ng panahon ng isang organisasyon, tapos wala ka pang naipundar, which is marami mga ganyang mga organisasyon. At ito yung parang meron ng experience
si Pastor Apollo C. Quiboloy sa limitado lang na pondo kasi within the organization lang, how much more dito sa isang bansa na merong budget na malaki, kung ima-minus lang talaga, zero corruption talaga, for sure makakamit natin at maaabot natin yung mga bagay na kung gaano kalaki yung pondo diyan, talagang yun yung magma-manifest sa mismong ano mo. Kasi nagtataka tayo, ang laki-laki ng pondo natin tapos bigla na lang may maisa sa ole sa treasury kasi hindi daw nagamit. Pero marami pa rin mga nagkakasakit. 'Di ba? Naglaan tayo ng pondo para doon sa Marlica Investment Fund, pero kumbaga punta ka sa kanayunan, punta ka sa mga walang pagbabago. Doc. Alam mo, may dagdag ko rin, posible siguro tumating ng din ni Pastor Quiboloy, kasi nabanggit mo na rin to, Admar, is to look at government inefficiencies. No? Para makita kung saan saang departamento halimbawa na mayroong mga malalaking inefficiency. Kasi Admar, ang inefficiency, posibleng manggaling yan. Of course, the usual suspect niyan is graft and corruption. That is the foremost number one source of inefficiency. Up to there are estimates of 40% of government spending just goes to corruption. But aside from corruption, Adma, meron ding mga inefficiencies because of incompetence din ng mga nakaupo. So anong example natin ng incompetence? Kagaya nung nabanggit mo kanina, nag-request ng budget ng isang ahensya. Hindi naman nila nagamit lahat ng request nila. Ang laki ng natira. Sana nagamit yun sa mga iba pang mga programa. Hindi. Natulog lang dun sa ahensya na yun. Ano? So merong ganong inefficiency. Ikatlo is meron ding inefficiency related to misallocation of resources na kagaya halimbawa sa kaso ng Maharlika Investment Fund. No? So may mga iba't ibang mga klase ng inefficiency. Mai-relate ko lang ito din kay Donald Trump. Kasi alam naman natin na dun na-elect si Donald Trump, naging mga kakampi niya, halimbawa si Elon Musk, at saka meron pa siyang isang kakampi, ang pangalan si Vivek Ramaswamy. Ang ginawa ni Donald Trump is inappoint niya itong dalawang ito to head a department, although hindi naman officially talagang department ito. Ang tawag nila ay Department of Government Efficiency, At ang objective nitong dalawang ito, to advise Donald Trump to find inefficiencies dun sa government ng United States para maging mas efficient yung gobyerno. So I think maganda sana kung mapapansin din ito ni Pastor na kung saan magkaroon din ng programa para mahanap yung mga sources of inefficiency sa gobyerno ng Pilipinas. At ang gagawin itong programa na ito is to trim down those inefficiencies. Ano? So mahahanap yun, magkaroon ng kada ahensya ma-identify kung saan-saang mga iba't ibang mga ahensya ang nagwawaldas ng pera ng bayan. Ano? These are forms of inefficiencies. Kasi tama ka, Admar, ano? Para ma-achieve itong aspiration, itong goal na itong Pastor na maikonekta ang iba't ibang mga rehiyon at ang mga isla sa ating bansa. Isa sa mga rekwisito nito, Admar, is to have zero corruption kasi doon mo kukuhain yung pondo para maipatayo itong mga infrastructure project na to. And of course, kailangan mo rin mangutang kasi kukulangin talaga, lalapit tayo sa mga ibang bansa para ma-finance yan, para magkaroon din tayo ng teknolohiya para maipatayo ito. No? But nonetheless, mahalaga pa rin yung papel mahalaga pa rin yun na if not malimitahan or talagang mawakasan ang korupsyon sa ating bansa. So, sa palagay ko, no, the likes of Pastor Quiboloy, kung siya po ay palarin na maupo sa Senado, siya po ay sa palagay ko magdadala ng transformational change sa ating gobyerno. Kumbaga magsisimula yan kay Pastor at pag nakita ng mga ibang mga leaders natin na kagaya ni Pastor, yung kanyang vision para sa ating bansa, sa palagay ko is magbe-bring forth ito ng transformational change sa ating gobyerno. Nakita na yan nakita na yan dun sa Exhibit A, ika nga, diyan sa KOJC sa Davao. So kung ano yung nagawa ni Pastor diyan sa KOJC, magagawa rin niya yan, Admar, para sa bansang Pilipinas. Kaya sa palagay ko, sana talaga ipalarin itong si Pastor na maupo sa Senado kasi alam ko na maganda yung kanyang hangarin para sa ating bansa.
maganda yung kanyang hangarin para sa ating ekonomiya para mapaunlad at mapahusay at mapabuti ang buhay ng mga Pilipino. Doc, maraming salamat sa inyong oras at panahon ngayong hapon dito sa Pilipinas, gabi dyan sa Canada. Sa ulitin, ingat. Maraming salamat at Mark. Thanks for having me. Mabuhay po kayo at mabuhay ang Pilipinas. Si Dr. Michael Bato, isang ekonomista po mga kapartner at educator, guro sa larangan po ng economics mga kapartner.